Naimbag na bigat kabamba. Isa na naman pong lutong Ilocano ang aking isishare ngayon sa inyo. Inalsaman nga abang nga adda tiliddangan na. Tiyak mga kapwa ko Ilocano ang makakarelate sa luto na to. Tara, samahan niyo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Kumuha lang ako ng 2 puno ng gabi dito sa likod ng bahay. Ito ang kagandahan pag may mga tanim tayong gulay dahil makakalibre tayo. 2 lang yung kinuha ko dahil tiyak kami lang na mag-asawa ang kakain nito. Binilad ko ito sa araw ng 2 oras. Nakabili pala ako ng isang takal ng susong pilipit o liddangan ang tawag naming mga Ilocano. Binabad ko lang to sa tubig ng 2 araw. Tsaka ko ito brinas isa-isa. Tama kabamba, pinabras ko yan isa-isa at hinuhugasan ng maraming beses. Masasabi kong lutong Ilocano to dahil lulutuin ko to gamit ang bagoong. Masarap din kasi ang bagoong namin dito sa Pangasinan. Kaya kung nagawi kayo o nakapasyal kayo dito sa Pangasinan, yan po ang di po niya dapat kalimutan na bilhin. Masarap po ang linggayin bagoong. Before ko pala binalatan itong gabi, hinugasan ko na ito ng mabuti. At kung ayaw nyo namang mamantsahan ang inyong mga kamay habang nagbabalat ng gabi, gumamit kayo ng gloves para iwas kati na rin. Yan tapos ko nang nahiwat na linisan yung ating gabi. Ang isunod ko namang gawin ay yung tanggalin yung dulo ng ating liddangan. Yan ang paraan para mabilis lumabas yung laman ng liddangan pag atin lang itong kinain at ating sinupsop. After ko naman matanggalan ito sa dulo, hinugasan ko lang ulit. Sa inyong lugar, ano po ang tawag ninyo dito? Paki-comment naman po. Thank you! Umpisa na natin magluto. Naglagay lang ako ng luya sa kasirola na may tubig. Pinakuluan ko lang ito ng 5 minuto. Tsaka ko nilagay yung bagoong. At nilagay ko yung bagas ng aba. Taro naman sa Ingles. Papakuluan ko lang ito ng saglit hanggang maluto yung taro. Tinanggalan ko lang ng mga bula-bula sa ibabaw. At isunod naman nating ilagay ang mga tangkay ng gabi. Ito rin talaga yung mga lutuin na masarap. Ito yung tinatawag nating pang-probinsyang ulam na talagang miss na miss ng mga kapwa nating Pinoy na nasa abroad. After naman nating mapakuluan yung tangkay ng gabi, nilagay ko yung mga dahon. Nilagyan ko rin ito ng MSG. Nasa sa inyo kung gusto nyong gumamit ng MSG. Yan ay optional po lamang. Nilagay ko na rin yung ating susong pilipit. Huwag din natin ito i-overcook. Dahil pag na-overcook ito, mahirap din lumabas yung laman pag sinupsop natin ito. Bunga ng sampalok naman yung ating gagamitin na pang-asim. Minsan, kung walang bunga ng sampalok, bunga ng kalamansi naman po ang aming ginagamit. Hinango ko lang yung sampalok nung naluto na at lagyan lang natin ito ng sabaw bago natin ito dikdikin. Tsaka natin ibuhos dito sa ating niluluto gamit ang strainer. Pag nanonood ka pa sa mga oras na ito, maglalambing lang naman ako sa'yo. Baka di ka pa nakapag-follow kay Bamba's Kitchen. Pwedeng paki-follow naman po ang aking page. Para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. Paki-like and share na rin ang video na to. Advance thank you sa'yo! Yan, malapit na itong maluto. Pag naibuhos na natin itong sabaw ng ating sampalok, papakuluan lang natin ito ng mga 1 minuto pa. Mapapakain ka talaga ng kanin pag ganito ang ulam. Kaya ano pang hinihintay nyo, magsandok na ng kanin at sabay-sabay na tayong kumain. See you sa aking next cooking vlog. Salamat sa panonood, kabamba. Hanggang sa muli.